morning guys. Ngayon, papunta tayo ng Bigan. Outfit check. Loaded. Ni-start ko na rin yung gagamitin nating motorsiklo para sa ngayong araw. Dahil nung previous vlog natin guys ay hindi natin natapos na-recall yung ating 1300. Nandun siya sa ngayon sa kasa at sa ngayon ay winawarranty ng BMW Premier Pampanga. But for the meantime, ito muna ang gagamitin natin ng ating unang BMW Adventure bike, na kung saan ay sinetap ko na rin siya ngayon lang. Meron tayong gagamiting malulupit na drone footage natin guys. Nilagay na rin namin siya dito. Yan, yung mga gamit namin. Yan drone yan guys. Driver's license, everything is okay and we are good to go. Naka spider gloves naman tayo ngayong araw. Kanya yung spider gloves na to. It's a little bit na maliit sa akin pero okay naman. May heel hand siyang ganun pag kinakabit mo. Okay, let's go guys. Kasama rin natin ngayon si Boy Helmet. Boy Helmet, ready? Okay, let's go. Bati muna tayo sa ating solid na followers. Pabomba natin yan sa greenhouse. Sa tagal ko nang gamit itong motor na to, parang talagang pag sinakyan ko siya, parang alam mo yung feeling na we are one. Parang ganun. Sobrang andali niyang i-maneuver. Alam mo yun, iba talaga yung saddle time mo sa motor eh. Kapag mas mahaba ang iyong saddle time to one particular bike, meron kang tinatawag na comfort bike. Sa masasabi ko, sa lahat ng motor ko, ito yung pinaka comfort bike for me. Number 1, kabisado mo yung mga braking points, kabisado mo yung lakas niya, yung response niya. Kaya pag overtake ka, alam na alam yung power delivery niya. Tiyo, kunyari ganyan. Alam mo na kung kailan ka papasok, kailan mo siya babanatan. Yun ang maganda kapag yung matagal mo nang gamit ang isang motor. Ngayon, pag sumasakay naman ako sa ibang mga motor ko, komportable din naman. Bit-bit ko pa rin naman yung skill level na dala ko noon. Kaya lang, yung tinatawag na comfort, iba yon. Although si Mrs. ko, ang mas gusto niya ngayon, yung 1300 na sa ngayon ay nasa ospital. Nandun sa pagawaan. At lahat ng motorsiklo ko ay casa maintained yan guys. Okay, so ito naman, lagi nyo nakikita sa vlog ko to, no? Yung papaliko na to. Meron. May load ako. Ayan guys, si Boy Helmet, ang misteryosong rider ng Ducati. Doon tayo ngayon sa Baguio. Ito guys, lagi ko kasama sa ride to, pero hindi natin siya ipapakita sa vlog natin kasi ayaw niyang masama sa vlog. Itago na lang natin siya sa pangalang Boy Helmet. Yun ang pogi ng Ducati Uy, maganda yung titanium exhaust niya Saktuhan lang naman yung speed natin. Sa ngayon nga pala, slow pacing lang tayo dahil gusto kong ma-enjoy yung ride natin papuntang Bigan. At yun din naman ang reason kung bakit tayo nag-ride, diba? Para mag-enjoy, mag-relax at ma-appreciate natin yung scenery na makikita natin mamaya sa mga lugar na madadaanan natin. Nakita nyo ba yun? Mukhang uulan. Madilim ang kalangitan sa norte. Kasi sa ngayon, ang sabi, meron daw malakas na bagyo matatama ngayon sa part ng north. Sugod pa rin kami kahit umuulan. Ang tawag namin dyan sa ride na ganyan, rain or rain. Kami naman nila guys, pagdating sa mga nakakasama namin sa mga rides, no, open naman kami, basta ma-invite lang, ganon. Tapos kung gusto nyo na makasama namin, ay willing naman kami na we are excited to ride with you guys. Guys, welcome to Agoo. Hanap tayo ng makakain natin, pero magpapagas si brother. Maganda yung nilagay niyang crash guard. May nabili na akong ganyan kakabit ko na lang. Tingnan mo yung crash guard niya mami Nakita mo yung nandun? Ganyan yung crash guard ko. Very good brother, very good. Okay na may takbuhan natin? Maganda. Very good. Baka ako nainip ka Baka nainip. Baka nainip ka sabi ko, binabagalan ko Kailan ako mabulag ganyan brother. Ha? Hindi ako nakakatikit. Tuwa nga ako, galit ko Hawi naman May mga nakakita ko yung diskarte mo, hindi ko mapapasok na kalanganin. Sakto lang. Safe. Natututo tuloy ako sa'yo Saktuhan lang. Yung chill ride lang ba? Pang short ride mo to. Short ride. Next target mo dapat ganito na. Meron akong nabasang comment kasi sa comment section natin na sinasabi, Alfred, ang dami-dami mong kotse, ang dami mong sasakyan, bakit ka nagmumotor? Yun yung tanong at yun yung sinasabi nila. At
To give you an idea, no, madali naman pumunta from point A to point B, di ba? For example, naka sports car ka, naka four wheels ka, pero iba kasi yung pupunta ka sa isang location na ini-enjoy mo yung biyahe. At yan yung ginagawa namin ngayon, na kung saan pupuntahan namin yung isang lugar na kung saan sinasabay na rin namin yung tinatawag na enjoyment. Every time na I jump on my bike, ala na, finish na. Kasi masaya na eh. Kagaya niyan, may experience yung mabasa sa ulan, di ba? Tsaka kapag ka nakamotor ka, mafe-feel mo yung freedom. Ibang malaya kang gawin kung ano yung gusto mong gawin. Gusto mong mag-stop over, gusto mong magpahinga, gusto mong bumilis, ayaw mo ng traffic, lagpasan mo yung traffic. Alam mo yan, parang you have all the advantage when you are riding a motorcycle. Kaya lang yun nga, kapalit nun, meron din naman disadvantage. I don't want to say na palaging advantage, no? May disadvantage pa rin. And the disadvantage is this. Yun bang pag binangga ka, wala kang kalaban-laban. Kaya napaka-importante guys na mag-invest tayo sa safety gear natin, invest to our skills. Hindi lang safety gear, kailangan pati skills ini-investan natin. Napatigil ako kasi ang ganda ng motor niya, oh. Ano yan? Monarch, ganda, kakaiba. Na-appreciate ko yung mga ganong klaseng motor kasi ano siya, alam mo yan, pinaghirapan yun ng pagbuo eh. Hindi ko alam kung ni-restore or ganun talaga yung brand niya, pero mukhang ginastosan na yun ng owner. I don't know, parang ano siya, custom build. Okay, dahil hindi waterproof yung suot natin ngayon, eh, kailangan nating magsuot ng kapote. Nababasa yung helmet ko eh. Pag Nagbalaklaba. sure yan. Tara, cellphone mo. Hanap tayo ng medyo masarap-sarap kainan na lugar. Yo guys, nandito na kami ngayon sa may tulay ng Bawang La Union. Ang ganda ng kalsada nila, oh. Luwang. Okay, dito kami kakain sa Gracias Bulalo, lutong bahay. Ano boy, helmet? Okay lang ba sa'yo? Ayos, cotton. Diyan tayo? Okay. Ayaw niyang madulog yung kanyang barakilyos. So pagpapaltin natin. Ito. Hindi, kasya naman. Maluwag. Dito na yung belt bag ko, oh. Hindi yan madudurog. Okay yung gloves na to, mami. Maganda rin. May hawakan pa siya dito. Waterproof na rin yung ating tank bag. Lahat ng gamit natin waterproof. Pero ito hindi nakaayos. Yun, okay naman guys. Kami nabusog naman dito sa Gracias Lutong Bahay. At nasubukan namin dito yung barbecue nila. Okay naman. Kami ni Ella, hindi na kami masyado kumakain ngayon. Talagang sobrang diet. Hindi naman, pero not to the point na pahirapan yung sarili, no? Okay, so tulad ng gustong mga ride ni Boss Ella, mas gusto niya yung maulan dahil hindi mainit. Napagbigyan na nga tayo. At balita ako doon sa dulo doon, mas malakas pa yung ulan. Dahil sa, meron tayong mga followers na nag-update sa atin kung ano ang sitwasyon ngayon doon sa Bigan. At kasalukuyan nandito pa rin tayo sa may San Fernando. May nakakasabay tayo ditong dalawang naka-big bike din. Ganda rin yung pacing nila eh. Safe lang. May nakita akong shop malapit lang. So patatandaan ko, ito yung lugar na yon. Kung bakit ko napansin, nakapost yung picture ko dun. Ayos. Tahan ko yung motorcycle shop na yun pag uwi. Salamat syempre sa Platinum Lubricants sa pagkalagay ng aking picture. Dito na kami ngayon guys sa may Bangar, La Union. Napapatingin tuloy ako sa mga motorcycle shop kasi yung mga shop na may platinum oil, ayan dun yung aking picture. Sikapin kong daanan yun pag umuwi tayo para makapag-picture man lang dun sa kanilang ginawang poster. Yes sir, eto guys yung papuntang Ilocos Sur. Ito na yung arc. Woohoo! Welcome po sa tulay! Naalala ko lang to pag nagbo-boss Ironman tayo eh. Pero gabi tayo dumadaan dito, hindi morning. Kaya usually hindi natin to nakikita. Ayan o, ito na yung Tagudin Police Station o. Mount Tabor. Meron palang Mount Tabor dyan. Ano kayang meron doon? In God we trust. Alrighty guys, welcome po sa Ilocos Sur. Number 1 Ilocos Sur. Guys, ito yung papuntang Cervantes oh, kung saan tayo pumunta nung Sagada. Ito yung daan na yun, kakanan ka dyan. Pero ngayon, diretso na tayo. Ito yung going to Bigan.
Dito sa GS halos hindi mo ramdam yung tulin mo eh. Pagka piniga mong ganun, parang andun ka agad. Yung bang kahit takbong 100, kala mong mabagal pa rin. Abot eh oh. Oh. Ayun yung sinasabi ko na pag hindi ka pamilyar sa motor, wag mong gaganunin kasi pwedeng kapusin eh. Pero dahil kabisado natin yung motor, pwede na. Alright, welcome po sa Santa Cruz. Dito yung ano eh, yung lagi nating namimiss yung ano eh, yung lugar na to kapag nag-Ironman kasi fast pacing na dito kapag madaling araw. Konting tiis lang. Ayan na. Oh, nakuha mo na. Oh, taas ko pa oh. Oh, ayan oh. Ano? Ano ba nangyari dyan? Ang lalim naman ng bulsa mo. Ano? Hindi naman kasi bulsa yan eh. Buti di nahuhulog, di naman bulsa yan. Hindi ang mga dapat na lagi natin sinecheck yung gulong. Kagandahan naman sa motor na gamit natin, meron siyang sensor eh. Kapag na-detect niya na malambot, 29 lang oh. Ayun, wala na rin yung warning niya. Dahil sa meron tayong mga friends na naka BMW at Ducatista, kahit sinong rider naman pwede nating samahan. Kahit ano pa yung motor nila, ang importante magkakasundo tayo sa ride natin. Yun ang maganda doon. Okay, so nakita natin yung signage ng Candon at 5 kilometro pa ang layo. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyo na bypass road para hindi na tayo matraffic dito sa may national highway nila. Pero syempre, kung meron kayong transaksyon dito sa Candon mismo, eh pwede kayong dumiretso. At kung makikita nyo na nga yung arc ng Candon City, yan na yun, mag-right na tayo dito. Instead na diretso tayo, right turn na tayo. Ito na yung bagong diversion road ng Candon. Tignan nyo guys kung gaano kaluwag yung kalsada, di ba? Maluwag na. So to lang, ito yung ina-admire ko sa norte eh. Yung development ng kalsada na talagang ini-investan din nila para bumilis ang transportasyon. At matapos ang ilang kilometrong kalsada, hindi ko lang alam kung ilan ang measurement ng bypass road nito, pero medyo mahaba din siya guys. Mabilis din ang pag-unlad ng Candon City ah. Bali ito na yung magsasama ulit yung bypass natin. O, ito na yung national road ulit. Ayos ah, mahigpit ang kanilang checkpoint dito ah. Talagang slow down yung mga motor. Pati yung sasakyan. Malapit na akong matuyo eh. Bigla pang umulan sa part na to. O di basa ulit. Expected naman natin kasi nga may bagyo. So kung pupunta ka ng Abra, Bagwed, Abra, ito yung daan na yon. At kung pupunta ka naman ng Bigan, dito yon. Kaya natin si brother dito. Guys, napansin niyo yung ano, malaking bakod na yan, no? Hindi ko alam kung para saan yan, kasi natatakpan niya yung dagat eh. Pang tidal wave ba yan? Kasi ang laking bakod niya, no? Oh, maganda yung view sa part na to, oh. Pero madilim. Papasyali natin sa ibang mga araw. Siguro madadaan naman natin to ng may liwanag soon eh. Malapit naman na tayo, 14 kilometers na lang. Oy, ito na yung tulay. Pag nakikita ko yung tulay na to, ibig sabihin malapit na tayo sa Bigan. Ayun yung dating tulay oh. Oy, magandang lugar. Na ngayon may zipline na rin siya doon oh. Basta ito yung palatandaan ko na malapit na tayo sa Bigan. Yan, dapat dito naglagay ng signage si Sen. Ayun oh, ride safe. Oh, ayun, signage si Sen. Welcome to Bantay, Ilocos Sur. Dito pala sa lugar na to ay no helmet, no travel. Lapit na tayo, 24 minutes na lamang. 11 kilometers. Parang ang tagal naman ng 11 kilometers, 24 minutes. Okay, malapit na tayo. Kaya ko pa sinasabi yung malapit na tayo eh. 4.2 kilometers. Oh yan, talagang malapit na yan. At sa ating mapa, pinapapasok tayo dito sa may papasok ng Bigan. Yung ginugol ko kasi yung mismong hotel na tutuluyan namin eh. Welcome to Bigan. Welcome to Bigan Sanage. Ito na yung kanilang munisipyo. Ganito yung feeling no, nag-Ironman kayo no. Ay, ang dami palang pupunta oh. Ganyan pala yung event nila oh. So totoo lang, wala akong idea kung ano talaga yung meron dito eh.
Basta maraming riders na pupunta dito sa Bigan. Yun lang yung alam ko. Bali, nag-early booking kasi kami ni Ella dito sa lugar na to. First time ko din pupunta dun eh. Malapit na tayo. Ayun no, sa Pari Hotel. Maganda kaya loob niyan. Pagka nagbiyahe ka ng mahaba, do kaya, maganda kaya to. Uy! Ang daming deer! Wow, look! Ang daming deer! Ang galing! Tanggal yung pagod ko dun ah. Sabi ko pa naman magandang hotel, magandang accommodation. Pambira, pag nakakita ka ng mga gano'n na unusual sa paningin mo, di ba? Talaga naman tanggal ang pagod mo. Ay, ang dami nila oh. Binuksan nila yung gate nang hindi tayo tinatanong kung saan tayo pupunta eh, no? Tingnan mo yung mga deer oh, nakakawala lang dyan. Ang lalaki oh. Wow! Uy, meron silang desalination dito ah. Uy, ayos ang water filtration nila. Yan ang magandang filtration. May mga ostrich pa oh. Wow! Ba't nakakatawa yung mga deer na nakakawala sa daan, di ba? Wow! Oh, tignan nyo guys, oh, yun oh. Siyempre, mami, ibababa kita dito. Yan, yan, oh, dito tayo. O nga, no? Akala mo mga display, eh, no? Para ka nagpunta ng South Africa, dapat pala mamasyal tayo dito bukas. Oo. Hindi, ayos. Okay. Compact. Yan ang maganda na may Bermuda. Tingnan mo. Ano likod? Kamusta ang likod? Alright guys, ito na yung pasukan ng ating hotel na tutulugan sa ngayon. Hello, good evening. Ayan o, andito si Santa. Wow, tomorrow? Magandang gabi po. Uy, may pa-welcome drinks. Yes, opo sir. Naman, thank May you. drop-off din sila. Pwede na nating iwan yung motor natin dito. Tapos, Paano, saka tayo pumunta yung doon. hapunan namin, hindi pa kami nag-dinner eh. So, They can serve, but tapsilog like that only. ano brother, lalabas pa tayo para sa dinner o dito na? Dito na? Dito na tayo. Okay, dito na. Ayoko na. Brother, drinks oh. Sarap oh. Okay. Ayan si MJ, ayan oh. Ay, Hello hello ma'am, po. good evening dyan. Shoutout sa mga nandito. Dalawa. Ayan oh. Sir? Sticker? Meron. Nabibigyan ko kayo ng sticker. Sandali. Ay, naku, naubusan na, sir. Nalibig ko kuha ng kita, sir. Thank you. Oh, picture tayo, mga boss. Thank you. Ganda ng mga painting nila dito, oh. Hindi ka ba nagandaan dyan, boss? Ha? For sale ba yan? Sino nag-paint niyan? Yung mga local artists po na. Local artist. Ayan, oh. Ito. Depende po sa presyo. Nasa... Ito. Yan, oo. Dadagdag namin kay Ben Cab yung mga collection natin para may bigan tayo. Pero magkano ba yan? Baka naman di mabibili ng pera ko yan. 5,000 po, sir. Ay, 5,000 boss. may isa. Atani may isa. Tani. Ito Ito. Ayan. Magkano yan? 5 din po. Oh, 5K. Okay. Oh, Kaya't ko dito. oh. Pa-plastic na natin. Yung artist niyan, buhay pa. Ipatong nandito sa gitna. Buhay pa yan. Asan yung artist niyan? Baka pwede magpa-picture. Bibiling ko yung painting niya eh. Hindi, kaya Marami baka... kang ang Bencap, di ka po mga nakapagpa-picture. Alam mo na si Ben Cab medyo nakangiti pa nga eh. Oh. Galing. Sige, bukas. Bukas. Shopping kami dyan bukas ng painting ha. Sige po sir. Sige. Guys, sasakay kami sa kulay ginto na sasakyan, no? Oy, yayamanin ang ginto. You get our things nga, Rod. Okay. Sir, pwede ako magpatulong? Paano ba? Hindi, dalawang bag lang yun. At saka charge. Dadalhin daw doon. Sige. Ayun pala. Pwede ba ako dito sa harap, sir? Pwede po, sir. Pwede. Mami ha, galit muna tayo ha. Sir, bayad po. Hey, ginto. Wow. Grabe. Ang South Africa. Ganito yung pupunta ka sa South Africa, ganito yung vibe. Ganito ang vibe. Pag pupunta po kayo ng Cali Crisologo or Baluarte, ma'am, pwede po tayong magpatid itong shuttle natin. Papunta Okay. doon. Oh, yun. Okay, tatawag ko na lang sa front desk. Yes. Yan. May bayad. Wala po. Wala, it's Uy! free. Akala ko umiyak yung usa. Treno mo pala. Akala kakainis eh. Ang daming usa, oh. Nakakatuwa, napakadaming usa. Uy. Japan naman. Oh, bukas experience bukas yan. Ngayong gabi, hindi ko may papakita sa inyo itong lahat. Kaya dapat, sa next episode natin, panoorin nyo yung mga highlights ito. Puro dilim yung makikita nyo. Ang grabe yung mga usa, oh.
napakalat lang dito. Asan na yung hotel natin? Ito po yung room natin, sir. Yan. Po. Ano tayo? Dito po. Yung isa, sir, ma'am, dun po, sir. Hatid ko po kayo mamaya, sir. Sila ma'am lang muna po. Okay. Kami mauna. Paano yan, brother? gumagala din Ito muna kami. Yes, ma'am. Po. Oh. Uy, nasa elephant herd kami. Ibig sabihin, malaki to kasi elepante. Ba't di kami sa baba, kuya? Mas maganda dito pag nag-drone ka, oh. Oo nga, no? Sa taas daw kami. Wow. Nilagay tayo sa top view eh. Oh, wow! Dahil pa rin yung mga hotel sa South Africa na Oh. lang, oh. Ginaya talaga, no? Paano man yung ilaw? Yun na po yung ilaw niya, sir. Ah. Light lang po siya. Dim light lang talaga para... Pili niyo po yung pagkasapali niya, sir. Yeah. Look at the design. Galing. Ito yung footage natin sa gabi. Kaya bukas panoorin niyo yung buong video natin, ha? Every day. So, we get 2 refill of water. Yes, po. Okay. Okay. Thank Sige. you. Ayan guys, sila niyo yung limousine, no? May usa doon sa gilid, oh. Galing. Nakaka-amaze yung lugar. Tapos mayroon silang ginamit talaga ng mga... Yan yung makikita mo sa South Africa. When you go to... Parang pag nabiso pala yung ano, ride natin ng South Africa, palik lang ang dita kay Kuya Chabit, no? Wow. Siyempre, bago tayo matulog at bago ko tapusin ang vlog na to, guys, ay ituturo ko muna kayo sa aming tour ngayon. Ayan, guys. Na-miss ko yung kulay ng South Africa naman. Ang kumot. Ayos. At titignan natin dito sa kanilang CR. Yan. Yan, oh. Ganda, oh. Oh, mami. Bago ko tapusin ang vlog na to, sama ka naman sa vlog ko kasi never ka na sa mama. Good night. Bye. Good. Ano nga sabi mo sa sa ride natin kanina? Wala kang... Pagod na ako. 7 hours na ako. 7 hours na eh. Ayan guys, good night na muna at enjoyin mo natin itong gabing to. At bukas na lang ulit, i-enjoy din natin itong vegan. At wala akong idea ano ba ang okasyon, ano ba ang meron. Talagang totally zero knowledge ako sa event na to. That's why, sabay-sabay natin i-experience at i-explore itong vegan adventure natin. Pero adventure nga ba yun? Alright. Parang vegan eyeball yun eh. Ayan. So guys, bye-bye na muna at see you to the next episode. Ciao! At syempre, nakalimutan ko share sa inyo, yung ating shooting mode ngayon na ginagamit ay DJI Action 5 Pro na kung saan naka 4K resolution at 60 frame per seconds. Ito yung shooting mode ko ngayon. Anong masasabi nyo sa quality ng ating low light condition, guys? So nakita nyo naman, talagang napaka-dim light lang niya. Wala siyang ilaw. At bukas, susubukan naman natin yung maliwanag na vlog. So, anong masasabi nyo guys? Ito yung view natin, dim light at paglabas tayo dito sa ating house. Ay! Nagulat naman ako sa'yo, sir. I was shocked. Ano ko lang po sana sa inyo. Ano to? Driver's license si Mrs. Kakatapos na po sana ako. Oo nga, sakto nga sir, no? Sige po. Oh, thank you. Sir, yung food daw. Po, papuntahin ko. Papunta na daw, madam. Saan ang room ng kasama namin doon? Po sir, itong kabilang building na po sir. Kabayan! Kamusta kabayan? Okay, so ito naman yung makikita nyo, shooting mode natin guys. Anong masasabi nyo? Pagkagabi, may konting ilaw, hindi po siya maliwanag. Technically, sa masasabi ko, parang medyo, ang comment ko lang, no? Parang medyo lumiwanag siya sa nakikita ko sa camera compare sa actual. Pag ginanyan ko kasi, maarti ako sa ilaw eh. Pag ginanyan ko guys, yan, okay siya. Pasok kasi may ilaw doon. Yan, may ilaw na nandyan. Pag ginanito ko, pasok siya. Kung lalagyan ko to ng ilaw na mas maliit, kahit gabi, pwede kang mag-vlog at magamit itong camera to. At the same time, meron din tong Bluetooth mic connection na ipapakita ko naman sa next video natin. Alright, so magpahinga na kami ulit. Hindi ako napagod, nabitin ako sa ride eh. Parang kulang pa. At ito pa ang matindi, meron pala siyang 1080p na super night video. Na kahit madilim, pwede kang mag-shoot. Wow, galing! Uy, dinner's in bed! Wow, sarap naman yan, boss. Bagnet. Ito yung special food na dapat hindi nyo papalagpasin pag dito kayo sa vegan. Di ba, boss? Yes. Yes. Good night na talaga, guys. Kaya enjoy ako sa camera ko. Ang ganda.